Gaya. Ang sawa-sawa na daghan nga ni sinako pa mga batong. Ano tampo kay? Sigulan juta. So, juta na dagami. Gulay na. Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe sa aking YouTube at hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, ayun, mag-subscribe at i-follow na rin para more updates sa aking mga videos na ipopost natin. So salamat sa inyo mga buddy at please po huwag kayo mag-skip ng mga ads sa aking mga videos kasi napakalaking tulong na po yan sa aming mga content creator. So for today's vlog mga buddy ay tuturo ko sa inyo kung paano ang urban gardening. So sa mga buddy ko na hindi alam kung ano ito, itong urban gardening buddy is yung mga buddy natin na nakatira dyan sa mga syudad, so cities. Ayun, wala silang mga lupang pagtamnan. So ganito yung pamamaraan para makatanim ng mga pananim tulad ng mga eggplant, yan, talong, pitsay, sili, kahit ano-ano, basta matanim lang. Ayan, buddy. So, una natin gawin, buddy, ay kukuha muna tayo ng mga substrate. Yung kanina, buddy, at itong lupa. So, napaka-importante rin itong lupa, buddy, na ihalo doon sa substrate na yung dayami. So, yan yung ating panghimagas. Ito yung ating gagamitin, buddy. Ayan, dayami tsaka lupa, paghaluin lang natin. So, kung wala naman kayong available na mga dayami dyan, so sa inyo, so pwede rin kayong gumamit ng mga kokopit, vermicast. So pwede rin yung mga buddy panghalo sa lupa. So need pa rin na merong lupa buddy kasi isa itong pinaka-importante sa ating mga halaman, mga tanim, yung lupa. Kasi kung walang lupa, hindi sila makagamot. So para rin yung tao buddy, kung hindi kakain ng kanin, yung mga kanin yung tao, mga carbohydrates, so manghina talaga sila. Mabubuhay naman yung ating ating mga tanim kung walang lupa, dayami lang, pero hindi talaga siya gaano ka lusog kapag hindi hinaluan ng lupa. So mas maganda pantay-pantay ba equal ratio haluan lang ng lupa para maging maging competitive, mamunga ng marami itong ating mga tanim. So ayan buddy. So pinaghalo na natin tong ating lupa tsaka dayami. So sa mga buddy ko dyan na nagtatanong saan ko ba kinuha itong dayami, no? So meron tayong videos dyan. So last video, so ilagay ko lang yung link dyan sa baba para makita nyo kung saan namin yan kinuha buddy. So ayan, paghaluin lang natin yan buddy. So ginawa namin yan buddy, binasa namin at pinaghalo kasi yung ating dayami hindi masyadong nabulok. So ang mas maganda dyan buddy, kumuha kayo ng mga dayami na nabubulok na para ready na yan gamitin. So ganito buddy, hindi pa to ready kasi init dito sa amin. Yung mga dayami hindi masyadong nabulok. So kung ayan, ganyan. So malapit, pero okay naman ito buddy, malapit naman itong nabulok pero need lang basain ng konti. So time after time buddy ay mabubulok nandyan sa kapag ay hinalo niyan at saka diligan lang ninyo. So ayan, paghalo-haloin lang natin itong lupa at saka dayami buddy. So ganyan lang paghalo, mikos-mikos lang buddy. So walang yan, basta mahalo lang siya buddy at saka itong tubig. Ayun, napakaganda nito buddy. Pwede rin kayo gumamit ng buddy. Kung vermicast. Ayun, ay halo. Maganda yan buddy, yung vermicast, yun yung tae ng mga dumi ng mga bulate. Yung mga bulate, mga African Nightcrawler. So napakaganda yun. Isa yun sa napakaganda na substrate na pwede natin gamitin dito sa ating urban gardening. So sa akin dito buddy, so hindi noon karami ang availability ng vermicast sa amin. So ito talaga yung dayami kasi napakalaking dito sa amin. Maraming mga kabasakan, palayan. So itong mga dayami nila ay hinayaan lang nila dyan sa gilid-gilid. So sayang naman buddy kung hindi natin gamitin. So pwede ito pang abono sa ating mga pananim. So kinuha namin buddy at ito kinarga namin sa ating bonggo at saka ginamit natin para sa urban gardening. Ayun, urban gardening. So marami kasing nagtatanong sa akin dito buddy na paano daw magtanim
kapag ay nasa syudad. Kasi kadalasan ng aking mga viewers buddy ay nasa mga nasa mga cities. Ayun, mga city boys, urban cities. So sila ay hindi sila makatanim-tanim. Di tulad sa atin sa bukid buddy, sa probinsya ay pwede tayong makatanim ng kahit ano. Kung meron lang tayong sariling lupa. So dito buddy ay ayun nag-research kung paano magtanim. So ito yung nakita ko, urban gardening yung tawag dito. So yan, subukan natin ba din na ano ito para malaman natin kung effective tutubo pa talaga ng maganda yung ating mga tanim compared sa ating tinanim doon sa ating farm na mga talong. So atin yung itatanim dito ba ay mga talong din. So mamaya ipakita ko sa inyo kasi meron ding sobra na mga seedling tray doon na hindi pa natanim. So ito yung itatanim natin dito. Ipapasok na, gagamitin lang natin bade. Yung mga pinagamitan ng mga semento, sako ng semento bade, pwede yun. Maganda yun bade. Pero kung meron kayong budget bade, merong mga PPE na mga plastic dyan na yung mga maitim bitaw bade, yung mga malaki. Pwede yun gamitin bade kasi ma-recycle pa yun. Hindi katulad nung sa sako sa semento bade na kapag ay nagtagal ay mabubulok siya. Mabulok siya. So yung mga PPE ng mga plastic. So, pwede mo siyang ulitin ulit kapag ay nadugnas na yung mga pananim. So, ayun, mas maganda yun ba kung meron kang budget. So, may nabibili naman dyan sa online ba na mura lang yan sa online ba sa Shopee. So, nakabili ako ba ng mga 500 yan. So, ang plano natin doon, so nabili ko ay tamnan natin ng mga siling at sal. So magtanim tayo ng siling at sal by urban gardening din. Kasi i-compare natin ba kung ano yung mas magandang tubo. Yung urban gardening or yung traditional nga farming. Yung nasa lupa talaga mo tinanim. So kung maganda itong urban gardening ba so atin itong i-adapt. Kasi hindi masyado siyang labor intensive. Hindi katulad nung sa traditional na magpasweldo ka talaga ng mga tao kasi araw-araw silang bisbis na yung tanong, nagbubo. So, mas costly yan compare dito kasi meron ka lang ng mga sako. Tapos, na small area, pwede ka na magtanim dyan ba So, isusubukan lang natin ba wala namang problema dyan kapag subok-subok lang kung ano yung pinakamagandang paraan na nakita natin ay ayun, ating gayahin. So, ayan ba si Boss Yuli, natapos na siyang nagmikos-mikos sa yuta at saka dayami. So, pinasok na niya sa kanyang, sako. Ito yung pinagamitan ng simento ba kasi meron kaming karaming mga sakong simento dito sa amin ba kasi yung mga kapatid ko meron silang mga hollow blocks. Hollow blockan. Ayan. So hindi nila inaano itong mga sako nila, labay lang nila. So, sayang naman. So hiningi lang natin. So nakatipid na tayo. So ayan, libre na tayo ating wala na tayong gasto sa pagbili ng mga PPE ng mga plastic. So, pwede lang ito ba So, ang gagawin lang dito, dapat mas maganda ba ay punuin ito ng lupa at saka dayami para malalim yung ugat na pinagugatan yung ating mga tanim. Pero sa akin ba so kalahati lang yung pinasok natin na lupa ba kasi ay pwede naman ito dagdagan. Hindi, time after time kapag lalaki na itong ating mga talong, dagdagan lang natin ito ng mga matatamang lupa. So, wag din natin kalimutan ba na lagyan ito ng mga lupa at saka haluan din ito ng mga dayami, latang dayami para pang fertilizer, organic fertilizer. So, ayun, napakaganda nito ba kapag ganito ba nabulok na yung mga dayami dyan sa sako. So, napakaganda nitong fertilizer sa ating mga tanim. Pwede ka nang hindi siguro gumamit ng mga urea saka complete 14 dyan. Pero sa aking case ba ay gagamit pa rin tayo para sure talaga natutubo itong ating mga tanim. So yan ba halo-halo naman tayo ba So marami itong ating mga sako. Depende na rin sa ating itatanim. So nasa 120 sacks yung ating nakuha mga sakong semento. So, atin itong tamnan lahat. Sayang naman, pag hindi natin ito natamnan. Ayan naman si Boss Yuli ba ang ating pinakagwapong farm boy.
Siya yung saligando dito sa amin, buddy. So sa mga buddy ko na gusto mag-farm, no, so dapat ay meron talaga kayong kasaligan, mapagkatiwalaan ng mga tao. So kasi kapag ay mahirap, buddy, kung wala kayong tao di sa farm, kasi mahirapan talaga kayo, buddy, especially kung mayroong mga operation na nangailangan ng labor. Ayun, labor intensive. So pwede naman kapag ay marami kayong sa inyong pamilya, magtulungan kayo. Pero sa amin ay ako lang yung lalaki, kasi yung asawa ko mayroong tindahan, yung bata hindi pa, kasi bata pa, maliit pa. So ayun, manuel do talaga tayo dito. So ito na yung ating mga tanim, buddy. Ito talong, ito yung mga ating kinuha doon sa farm. So subukan natin magtanim, buddy. So ayun, ayan, napakasimple na yung magtanim, buddy. Ito yung ating pinaghalo na yuta at saka dayami. Ayan, pinasok na itanim, yan. Tapos ayan, buddy. Pagkatapos yan, buddy, ay diligan yan, buddy. So mga after mga week, pwede na yan pwede mo na yan lagyan ng inorganic or organic fertilizer. Nasa sayo na yan kung ano ang gusto mo. Pero sa akin, buddy, organic or inorganic, pagsabayin natin para swak talaga yung tubo. So sa pagbunlot, buddy, dapat ay hinaya nyo lang, kasi ingatan, kasi yung mga dyan, mga gamot, so fragile ba yan, madali lang siya maputol. So merong na tanim dyan, buddy, nga tigda dalawa, no? So sayang yan, buddy. So ayun, so kung pwede naman yan kunin yung isa, buddy, kapag ay nakagamot na yung usa. So depende na rin yan sa inyo, buddy. So ayan, atin yung itanim na. So please keep on watching, buddy. Magtanim muna tayo dyan. Pila na dia. Adluka ning uban na ni kuha na. Maputol ba? Ning putol. Maputol ni ijang kuan ba? Nigaan. Alsa. Day. May uban gahi. Pundak tubig. Dira.
Mana? Liara. So ito ngayon mga buddy, ang ating tinanim na mga talong. So ayun, anyan lang kanyang itsura niya buddy. So ayun, dapat ay haluin yung mabuti yung dagamit sa kalupa. At pagkatapos nyan, ipasok nyo sa sako at tamnan. So ang daily maintenance lang nito buddy ay magbubo lang araw-araw para hindi ito matay kasi napakainit ng panahon natin ngayon. So ayun, meron pa si Boss Yuli buddy, nagtanim pa sa iba. So mga ano ito lahat buddy, mga 120 ka sako. So 120 ka talong itong ating natanim. So after a day buddy na tinanim, so didiligan namin ito noong pagkatapos itanim. So ito na buddy. So ang kagandahan nito buddy sa yung traditional na farming buddy ay walang ayan, kitang-kita niyo naman, urban ito. Walang araro. Yung pinasok lang talaga sa sako buddy. So nilagyan din namin ng net para walang mga manok na makapasok, kasi yung mga manok buddy kapag ay nakapasok dito ay kakha dito sa ating mga tanim. So mamatay itong natanim natin buddy kapag ay nakapasok yung mga manok. So ang lang dito, dilig-dilig lang tsaka abunuhan. So mag-abono tayo buddy. So magdilig siguro tayo twice a day para hindi siya madaot sa init. So ayan buddy, at saka mag-abono din. Urea yung pinaka-recommended dito na abono. Yung hinubig lang buddy, yung tinunaw sa tubig para hindi siya mapasok, hindi siya madaot. Kasi kapag yung katulad ka sa palay na mag-abono ay ipit itong yung mga simi-ipit itong yung mga tanim kasi maliit pa. So ayan buddy ang ating tanim. So aking i-vlog ito buddy paminsan-minsan para makita na yung update nito. So ayan buddy, salamat sa inyong suporta. So malapit na tayo mag 2K subscribers. So mag-subscribe kayo at huwag nyo i-skip yung mga ads na lumalabas sa aking mga videos. So salamat talaga buddy. Kung walang suporta galing sa inyo ay ewan ko kung magpapatuloy pa ba tayo sa aking mga vlog. So salamat talaga buddy sa pagtiwala, pagsuporta sa aking channel. Hindi ko kayo maisa-isa. So thankful ka ako sa inyo. So ayun, ingat palagi mga buddy. Happy farming. See you in the next video. Bye bye mga buddy.